Hi guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapa-Pilipinas man po kayo or mapa-ibang bansa. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan, lalong-lalo na po gaya sa ating mga OFW. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. At anuman po ang inyong mga trabaho, sa inyong mga tinatrabahoan ay mag-ingat-ingat po tayo. Dahil higit sa lahat, huwag po natin kalimutan, may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay sa atin at ganoon din po ang mga mamits, tita, tito, mga ate. Huwag po natin kalimutan, kahit nasa Pinas man po tayo, ay huwag po natin kalimutan pag tayo po ay may mga maintenance. Huwag po tayo makalimot uminom, no? Bago po tayo manood ng ating mga videos, ng mga YouTube, alalahanin po natin kung po tayo ay may mga maintenance po na nakalimutan. So, ito po guys, punta po natin ngayon na isa po natin bagong reaction video. Pero bago po tayo pupunta sa ating reaction video, nais ko po muna, supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, and Kalingap Rob. Ganun din po guys, si Roel of Malalag. Supportan po natin guys ito ang mga Matubang family dahil sila po guys, ang tanging hangad nila ay ang makatulong po sa ating kapwa, sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Ay higit sa lahat, ang magpabahay sa nangangailangan ng bahay at ganun din po sa mga senior citizens na kanilang mga nililingap at ganun din po sa mga kababayan po natin na may mga karamdaman, lalong-lalo na yung mga depresyon. Di po ba? Specialty po yan ni Kalingap Rob. So, bago po guys, ay pupunta sa ating reaction video, nais ko po muna makisuyo na rin po si Ate Yoli's Vlog. Makilambing po sa inyo sa mga hindi po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog. Please do subscribe my channel, Ate Yoli's Vlog, at paklik na rin po guys ang inyong notification bell na sa ganun po sa bawat video upload po natin ay ma-notify din po kayo. Samahan niyo po ko, silipin po muna natin ang ating video clips na kuha natin dito sa kanila. Oh, sige. Diba, kanya-kanya yung, may kanya-kanya kanyang kwento ng buhay, kanya-kanya kanyang mga pinagdadaanan, pamilya nyo. So, ano tingin nyo yung pinaka-dahilan bakit kayo yung napili? Ano yung tingin nyo? Maganda. Reason kung bakit? Magaling mo isip pa. Ano, sagutin nila isa. Para sa kanila. Kung bakit kayo yung bigyan ng ganitong blessings, so ano yung naiisip ng dahilan? Siguro kasi nakikita nila yung sacrifices namin, tsaka yung paghihirap din namin. Kaya siguro ako yung napilit nila Kuya Rob, para maging instrumento din para matulungan kami yung cherish nila Kuya at sa iba po. Ayos. So, ang sagot ni Erica, kasi nakita yung paghihirap, nakita yung paghihirap nila. Saka yung sakripisyo nila. Tama yun. Kasi grabe din ang sakripisyo ni Erica sa kanyang family. Nagkatulong siya, nagkasambahay. Babysitter pala, babysitter. Yeah. So, yung sagot niya nakita natin yung sakripisyo. Sino pa? Ikaw Joy, ano yung sa tingin mo nakita namin sa'yo? Nakita niya sa'yo or kami kung bakit ka namin natulungan. Parang gano'n. Bakit dapat kang tulungan? Kasi po, parang sobrang hirap na po talaga nung pinagdadaanan po ng mama. Nangihilig ako. Relax. Ayun po. Kasi sa pinagdadaanan ni mother mo. Sobrang nakakaawa po kasi si mama. Tapos Parehas. Tapos siguro po, dininig na ng kamay yung mga panalangin ko po. Kasi yun po talaga yung panalangin sa every time sumasamba po ako. Yun na po talaga, every time na lumulula ako sa naman, yun na po talaga na makakapit po kami sa kahirapan. Nakikita ko po yung sakripisyo po ni
mama para lang mabigay pa ang kailangan namin. Tapos, naalala ko, bata ko lagi po umiiyak si mama tuwing gabi. Kasi, hirap na po si mama, nagkakasakit po siya. Naalala ko po, nagkasakit si mama isang linggo. Tapos, wala po, hindi po, tapos kami kukuha ng pagkain. Tapos, si daddy pa, hindi po nagre-reply sa amin. Walang pa si daddy. Kasi mga kamag-anak namin. Tapos parang, mas lalo nila kami dinadaw yung mga kamag-anak namin dati. Parang lagi po sinasabihin. Sinabi na hindi daw po kami papatapos. Kami magkakapatid. Kasi, naglalabang kasi si mama, tapos kakasambahan, tapos iniiwan kami sa bahay. Tapos ayun, sabi po, marami pa pong natutungan kayo Kuya Rab, nakatulad po namin kasi ang dami po namin mga naghihirap, hindi lang po ako, hindi lang po sila, sila Erica. Sobrang dami pa po. Maraming salamat po, Kuya Rab. Lalo na po kay Kuya Ate kasi nagulat po talaga ako kasi nakita ko si mama sa YouTube. Kasi malayo po ako. Nasa Vincent po ako noon eh. Tapos nakita ko tapos sabi ni ate, may pumunta, sabi ni ate, artista na daw si mama. Kasi nasa sa YouTube na. Tapos tinignan ko, tapos ayun nga, ini-interview si mama. Tapos ang dami nagtitsa sa akin na, ay, ganun pala, Joy, si mama mo, ganyan, nakita namin sa YouTube. Tapos, ayun, pinauwi po nila ako. So, yun. Grabe. Nakaka-touch. Uy, dito tubig dito ah. Grabe to. Ayan, actually, yun, tama din naman siya yung nakita natin sa sakripisyo ng mama niya. Pero ang pinaka-naano ko talaga, nakita, yung bahay nila. Grabe yung bahay nila. Yung pinaka-naano ako, sa bahay nila na, paano sila nakakatira? Nakakatira doon. Oo. Paano nila Joy? Bawal doon madali kasi pag mabubuga, mawawasan. Ay, may matanggal lang na isang kawig. Nakatulog. Ayan, ikaw naman, Dara. Di ba, nilapit ka sa amin ni Kuya Robin, no? Kuya Robin. So ano sa tingin mo kung bakit ka namin tinulungan? Ano sa tingin mo yung bakit dapat kang tulungan? Kasi po, una po, wala na po si mama, at wala matulungan. Nagtatrabaho pa. Nagtatrabaho pa naman po, pero sa isang linggo po, 1K lang po yung pinapadala sa amin. Siyempre po, kulang na po yung sa pag-allowance namin po magkakapatid at sa pag-ano din po sa mga grocery. Minsan lang po mag-grocery, kaya natin po tapos sa pag-aaral din po. Siyempre din namin matulungan para makapagtapos sa pag-aaral at karoon magkapatid po. Pero ang pinaka-naano ko talaga sa inyo, yung katapangan mo, kayong dalawa lang, sa isang lugar, isang bahay, malit na ba? Doon kami napabili. Kaya, kayong dalawa magkapatid. Ayan, hindi mo pwedeng iwan yan doon no? Lahat naman kayo deserve talaga. Last si Rachel naman. Ikaw, Rachel. Siguro po, nakita din ni Lord na yung sakripisyo nila mama. Tapos, pa po, naging worst pa dahil nawala si mama. Siguro dahil hindi pa rin kami pinapabayaan ng mama kahit na wala na po siya. Kahit na nasa langit na siya. Dahil sa aksidente po, sa kakakuryente. Tapos, siguro dahil sa pag-sacrifice sa amin, makapag-aral lang kami, kabili ng pangkain sa araw-araw, sa paglalabatan na halos masugat yung kamay niya, tapos sa papa, namamagayin yung katawan ko. Tapos, pag-uwi, may nagkakasakit si papa. Tapos, nagulat na lang ako na iba-vlog kami ni Kuya Vincent. Kasi, nabuulan pa nun dun sa bahay po namin. Turang pa nga po yung sa bahay namin. Tapos nagulat si Kuya Vincent, bakit daw po ganun yung bahay namin. Sabi din po, may nakatira pa ba dito? Kasi
Tapos kapag may pupunta po ako ng mga barkada, mga kaibigan ko po, pag may gagawin kami project, pag yung naulan, talagang sabi ko, nasensya nyo na yung bahay namin, may shower. Ganun. Sabi nila, okay lang naman. Tapos, nagulat po ako na, sabi ni Kuya Vincent, kung pwede daw po akong i-video. Eh, nung una, nahiyak na po ako kasi hindi po ako sanay na i-video ako. Oo. Tapos sabi daw, makikita ko lang po yung sarili ko sa YouTube. Nagulat po ako nung tapos, kinaumagahan, pinuntahan po kami ni Kuya Rob. Sobrang thankful po ako kasi natagpuan po kami ni Kuya Vincent at patuyan po kami ng bahay ni Kuya Rob. Kaya maraming salamat po sa Team Kalina. Especially kay Kuya Rob, kay Kuya Val, kay Ate Edna. At syempre po sa mga sponsors din, sa mga sumusuporta na nandiyan pa rin. Maraming salamat po sa inyo. Kaya sobrang po ako nagpapasalamat sa Panginoon talaga. So, yun guys, nakita nyo no, yung video clips na nakuha natin, ito ay ang mga Kalingap Angels ni Kalingap Rob. Grabe, viral at grabe, breaking record na naman ulit si Kalingap Rob dahil sa premiere. Siya po ang una nating nakikita na charity vlogger na nag-premiere. Premiere po guys is nasa 72, tumatakbo ng 72-73K ang kanyang live viewers no sa kanyang premiere. Napakaganda po guys. Marami talaga ang nag-support dito. Dahil unang-una, nandyan po ang Rochelle, nandyan po ang Edrica, plus ni Joy Diwata at ni Dara ang chinita na sa gitna ng kabundukan. Ang apat po na angel ni Kalingap Rob ay sumugod, no? Hindi kayo, sorry sa terms kung sumugod. Ay talagang pinag-iisa. Ito po yung pinangako ni Kalingap Rob sa atin, no? Na ipag-isahin, magkita-kita sila, no? Dahil napakaganda po guys at napakaswerte. Una po, ang masabi ko dito sa atin, sa mga angels ng Kalingap. Yun nga guys, no, dito ay talagang ginawa ni Kalingap Rob, tinupad ni Kalingap Rob ang kanyang pangako sa kanyang mga supporters na pagsamasamahin ang kaitong sina Rochelle, Erica, Joy, and Dara, di po ba? Kaya talaga grabe guys, sobrang gaganda, ang gaganda po nila. Talagang dito masabi na natin na talaga nasa Bicol ang magaganda na mga dilag, di ba no? Ang gaganda po nila dahil una, napakabait at sana itong masabi ko bago tayo dito magkomento ng ating reaction. Ang masabi ko lang, anuman ang inyong natatanggap ng mga blessing mula nang kayo ay natagpuan ng Team Kalingap, sana ay hindi magbago ang inyong mga pagtingin sa buhay, no? Hindi magbago ang inyong pagtingin sa mga tao. Bagkus, kagaya nga ng sinabi ni Rochelle, ay be humble, magpakumbaba lalo at mag-share na kung anumang natatanggap na blessing. Di po ba? Dito guys, nakita natin ito dahil nakita natin ang gaganda ng kanilang pagmumukha, no? Parang mga anghel, no? Na bumaba. Sobrang ganda nila. Si Rochelle, iba ang ganda, iba yung ni Rochelle, yung ang kanyang kagandahan. Sa Erica, iba din ang kagandahan niya, at saka si Joy, iba din ang kanyang pagkagandahan, at saka si Dara. Diba? Si Dara ang pinakabunso sa kanila, pero makikita natin si Dara ang kagandahan ni Dara na, no? Dito yun nga masabi natin guys na sa kanilang anyong kagandahan ay iba-iba pong istorya ang nakikita natin sa likuran ng kanilang mga kagandahan. Dahil ito nga nasabi natin, nakita nyo ang kanila ating video clips guys, no? Na doon nga, tinanong sila ang ganda ng pagka-question ni Kalingap Dan na ano ba ang reason sa bakit kayo ang karapat-dapat na matulungan ng Kalingap. Ang ganda ng question ni Kalingap Dan. So dito guys, andito lang sa gilid natin, no? Makita nyo guys, no, na pasimple po natin, pictures na lamang po ito. Ito ang gagawin ni Ate Yoli dito ay parang kung ano ang nasabi nila, no?
na sa kanilang katayuan sa buhay, bakit sila ang karapat-dapat na tulungan ng kalingap. Ito po, unahin natin si Richelle. Una naman si Richelle ang natagpuan ng kalingap, no? Yun nga, nasabi dyan kanina, ang ganda ng mga binigay din message ni Richelle para sa kanila. Ito nga si Richelle, guys, ang unang nakatagpo nito ay si Vincent Calyada. And ang naka-scout po dito kay Richelle ay si Kuya Vincent niya Calyada. Si Vincent Calyada. At ito nga, guys, no, ayan, nakikita nyo sa pictures dyan sa side lang natin. Ito po, nang tatagpuan si Richelle, maraming puso ang nabagbag dito. Maraming puso ang talagang naantig, no, sa sitwasyon ni Richelle, dahil yun nga ay kamatay yun ng kanyang mama. Parang hindi pa yata yun nag 1 year na natagpuan sila, hindi pa yun nag 1 year ang pagkamatay ng kanyang mama, na yung bahay nila as in butas-butas. Nakita nyo naman dyan, guys, sa pictures, no, na naaninag ang araw sa mga damit nila dahil yun po ay mga butas doon sa kanilang bubong, no? Sa kanilang bubong na nipa. Ganun po ang sitwasyon ni Richelle nang natagpuan ni Vincent Calyada, at ganun din nga kaagad si Kalinga Prab ay naantig ang puso. At hindi lamang si Kalinga Prab, kundi marami po ditong mga netizen, mga nag-sponsor, at maraming netizen, mapa-Pilipinas man mapa-abroad, ang talagang parang napunit yung puso, no, na makita tong sitwasyon ni Richelle na ganyan. Kaya ganun po, guys, ang istorya. Kaya wala po tayo dapat ikaba sa kanila, no. Napakaganda dahil sa yun nga masabi natin na sa bawat ganda nila, iba-ibang story ang kanilang kung bakit sila natutulungan ng kalingap, kung bakit sila nagkakaroon ng sponsor, di po ba? So dito mapunta tayo kay Erica, dahil si Erica, ito, guys, no, si Erica ay ang naka-scout nito, ayan, dito rin sa gilid natin, ang naka-scout nito talaga ay si Ruel of Malalag. At dito po, sa mga hindi po nakakaalam, nung unang scout ito ni Ruel kina Erica ay kasama po si Richelle, no? Nakasama po dito si Richelle nang nag-scout ito si Ruel kay tatay, sa lolo ni Erica ang na-scout ni Ruel. At ayun nga, dito yan, guys, nakita nyo sa gilid ko ang pictures na yan. Yan po kasi ang nasabi noon ni Erica na titigil na siya sa pag-aaral. Tapos yun nga, parang kumbaga si Richelle ang nagte-testimony po dito sa kanya na mag-aral balik, no? Dahil siya nga ay kahit sa hirap ng buhay nila ay talagang pinilit niyang makapag-aral. At last pa dito, guys, nagte-testimony dito si Richelle sa kanya, nagpapalakas ng loob ni Erica noon na siya ay tinutulungan niya ng Team Kalinga para sa kanyang pag-aaral, di ba? Kaya dito parang nagkaroon ng buhay dito si Erica na mag-aral balik. Dahil yun nga naman, guys, ang ano ni Ruel, no, na huwag kang huminto sa pag-aaral, mag-aral ka, dahil yun nga nasabi na noon ni Erica na gusto niya nang huminto sa pag-aaral at babalik na lang sa pagtatrabaho sa Maynila. At dito, ito po to, guys, no, kung bakit ko napakita ito na nandyan si Richelle, dahil kasama po si Richelle sa pag-scout dito kay Erica. At yun nga na talagang pinapalakas din ni Richelle dyan ang loob ni Erica na maganda ang nag-aaral, di ba? Kaya dito makita niyo po na sila po talaga ay magkaibigan mo. Hindi naman na close na magkaibigan, pero magkakilala po sila dahil yun po nga nang ina-scout ito ni Ruel ay kasama po si Richelle. Nakakalungkot lang, guys, no, parang yung mga iba kasi na nagkaroon lang ng teleserye ay nagkaroon ng mga issue, ginawa ng issue yung dalawa na supposed to be hindi naman dapat. At dito nakita nga naman natin, guys, no, sa video nakita natin kung gaano kalambing si Richelle. Humiling pa yung ulo niya kay Erica, no. Tanda po na wala po silang hidwaan dalawa, di ba? Napakaganda po, guys. At yan, ito nakita nyo rin sa picture na ito na side natin hanggang sa iniraper ito ni Ruel of Malalag kay Kalinga Prab. Ayan nga, ng time na yun, nakasama na dyan si Ruel na binlag na ni Kalinga Prab. First vlog ni Kalinga Prab kay Ruel na yun na po ang pinakalas na vlog ni Ruel na nakita niya si Erica, dahil mula na kanyang niraper nga si Erica kay Kalinga Prab ay nandun po, no, ang
respeto ni Ruel of Malalag kay Kalingap Rab na vlog mo, scout mo, pero dahil gawa nga sa nandun po sa roles ng Kalingap na once na ini-refer na kay Kalingap Rab ang subject na para mapabahayan ay wag mo na puntahan ng nakascout, di ba? Ang ganda po guys, dahil tingnan makita natin dito. Ito din sana ay makita din ng mga kapwa nating mga kaibang charity vlogger, no? Na dito si Ruel Matubang ay kadugo ni Kalingap Rab at ni Kuya Bal, pero number 1 po na sumusunod sa rules, di po ba? Kaya ito magiging salamin po ng ibang mga charity vlogger din si Ruel, no? Dahil hindi po siya nagmamalabis dahil una ay kadugo siya ng matubang ni Kuya Bal at ni Kalingap Rab. Dahil ang tatay ni Ruel ay kapatid ni Kuya Bal. Kaya pero si Ruel ay number 1 po na sumusunod sa rules ng Kalingap, di ba? Kaya so dito, ito naman punta natin si Joy Diwata. Ito si Joy Diwata, ang kanyang scouter ay si Andy Kayakap Vlogs, no? Kaya dito nakita natin sa una natin, alam ko marami po tayo. Kahit po si Ate Yolino, kahit po ako, nang una ko pong makita si Joy, nang una silang na vlog ni Kalingap Rab. Grabe guys, yung tulo ng luwa natin, no? Dahil kawawa, naawa tayo sa sitwasyon at humanga tayo sa tatag ng kanyang inano na mag-isang tinaguyod si Joy at ang kanyang mga kapatid dahil yun nga ay parang naghiwalay, niwanan sila ng kanyang ama na hindi na sila sinuportahan, na lahat ay ginawa ng kanyang nanay. Ang pagpanday ng kanilang bahay, nakita nyo naman guys yung bahay dyan ang bahay dyan ni na Joy ay talagang asin sira-sira. Dahil ito nga nasabi ni Kalingap, ito ang karapat-dapat na dapat i-urgent, no? Nakita natin sa unang pagtapunta dyan ni Kalingap Rab ay grabe, tapos sa sunod na punta ay umulan, nagkataon na umulan nandyan sila Kalingap Rab at nagkaroon pa nga ng mga basa, tulo, no, at doon, and pagkasunod na punta ni Kalingap Rab ay binilhan na ng trapalyan parang pansamantala. Pero dito makita natin guys, napakaswerte dahil hiningi lamang nila ay ang kahit mapaayos lamang, pero yun nga, no, na napagawa ni Kalingap Rab ng bahay na sobrang laki at napakaswerte pa ni Joy dahil sila ang una ng mga bagong style ng Kalingap housing ni Kalingap Rab na yun kung saan ay ginaya ni Kalingap Rab dahil nakita nga ni Kalingap Rab yung pabahay ni Kuya Bal doon sa Pilar Sorsogon na may looping, no? Para kung maliit yung space ng lugar ng lupa ay pwede po, maliit man ang space ng bahay, pwede mag-extension sa taas. Yun po no yung tawag ng looping. Kaya napakaganda, hindi pa man tutapos yung bahay ni Joy Diwata ay talagang excited tayo dito guys. Napakaganda ito pag ito ay na-ribbon cutting na rin, no? At dito nga, grabe, punta natin dito si Chinita. Si Chinita ng kagubatan ng bundok, no? Si Dara. Ito alam ko guys na reaction na rin natin to si Dara. Napahanga po ko dito kay Dara dahil sa murang edad niya, no? Sa murang edad niya, nasa 15 years old pa lamang si Dara ay ilang taon na yung kapatid niya? 8, 15, 6 years old nang namatay ang kanila, 6 years old si Dara nang namatay ang kanilang ina, no? Na kasi 8 months pa, wala pa yata tong 1 year nang namatay ang si Bea, no, na kanyang kapatid, wala pa yata 1 year nang namatay ang kanilang ina. Dahil ayun nga, sabi nga ni Dara ay namatay siya dahil sa depression. Dahil yung parang yung anak niya at ang anak niya yata, no, na may kapatid siyang anak niya or kapatid niya yung nakalimot ko na ng anak niya, kapatid nila na namatay, no, na parang hindi matanggap-tanggap ng kanilang ina, ayun nga, na-depress nga siya at
parang hindi nakayana, no? Sumuko sa buhay. Kaya dito hindi niya naisip, ito hindi natin may ano guys, na tayo pag tayo ay may problema, kailangan po natin lumaban. Lalong-lalo na po pag tayo ay may mga anak, huwag po natin pabayaan dahil may anak po tayo, no? Huwag natin pabayaan ang ating mga sarili dahil isipin po natin ang anak natin na maiiwan natin. Yun nga, doon nga natin nakita dito na napahanga tayo dito kay Dara dahil sa kanyang edad na 15 years old ay tumayo po siya, no, bilang isang ina't ama sa kanyang kapatid na si Bea dahil yun din niya, no, yung kanyang ama ay wala din sa tabi nila dahil kailangan pumunta sa malayo para makapaghanap din ng pera, makapagtrabaho, maipadala sa kanila na pantustos sa kanilang magkapatid. Ito po guys yung mga istorya ng buhay. Ito masabi natin, istorya ng buhay ng mga subject ng Kalingap na tinawag natin angels ng Kalingap. Napakaganda dito nga nasabi natin guys, no, sa kabila ng kanilang kagandahan, may kaiba't ibang istorya tayong makikita sa kanila sa mga vlog ni Kalingap Rab. Kaya sana dito ay patuloy po tayo. Ito pong sinasabi ni Ate Yoli na suportahan po natin ang Team Kalingap. Ito pong sinasabi ko guys na huwag po tayong mamili. Hindi man natin sila fans, hindi man tayo supporter ng kanilang teleserye, pero nakita natin na pare-pareho po, iba-iba po sila ng istorya ang buhay nila noon na kinakailangan nila ng tulong. Hindi po natin kailangang ibas, no? Kailangan nandito na dito sa pinakita ni Kalingap Rab, nakita natin sila at nakita natin ang buhay nila. Siguro ito yung time na yakapin natin silang lahat, no? Mahalin natin. Alang-alang po sa makatulong po kayo sa paglingap ng Kalingap sa mga subject po na ito. Dahil hindi po natin alam, dahil baka darating ang araw, isa po sa mga mag-anak natin ay matulungan din ng Kalingap. Di po guys? Kaya napakaganda at nakita natin dito, no, ngayon nga sinabi kanina ni Rochelle na tinanong siya na huwag kayo mag-ano ha, ang masabi ko dito guys, don't mistake na palagi ko binabanggit si Rochelle. Kasi dito para sa akin, si Rochelle is parang huwag tayo magtingin sa edad. Para sa mga, kumbaga, nagiging content ng Kalingap, si Rochelle ang pinakapanganay sa kanila, no, silang apat. Dahil nauna pong natulungan si Rochelle kaysa sa kanila. Kaya nga nakita natin dyan si Rochelle, alam niyo, parang matured ng sumagot. Dahil yun nga, no, na pag nandito na sa social media ay handa po natin ang ating mga sarili sa mga basher, diba? Kaya napakaganda po ng mga message din ni Rochelle na binigay, no, sa para kina Erica, kina Joy at kay Dara na maging handa at kung ano man ang matapos, mapabahayan man, ay nandun lang. Palagi pa rin humble tayo sa sarili natin. Huwag po tayo magmataas dahil isipin po natin ang mga tulong po, ang mga blessing na narating sa atin ay pansamantalaan po lamang. Dahil minsan tayo ay sinusukat din, no, ng ating Panginoon. Kung tayo ay bibigyan ng mga blessing, susukatin din tayo kung tayo po ba ay magbago or hindi. Di po ba? Kaya sana, I wish na ito si Dara, si Joy at si Erica, lalong-lalo na ngayon si Erica, ang daming blessing na natatanggap. No? Congratulations, Erica. Meron na siyang 80,000 na worth of lupa plus 500K na para sa pabahay na binigyan ng sponsor plus ang iPhone 14 Pro Max, no? Pro Max, grabe si Erica. Sobra-sobra yung mga blessing. Pero sana, Erica, yun ay palagi po ang ating mga paa nasa talampakan pa rin natin. Ating paa ay nasa lupa, no? Hindi tayo malabis, hindi tayo maging malaki, magbago. Pero nakita natin guys kay Erica, sobrang bait po talaga ni Erica dahil nasundan din natin siya, no? Nasundan natin sa mga TikTok. Hindi naman po siya talaga may nakikita po kung may nambabas po sa kanya pero hindi ko po nakita na sinagot niya. Yun lamang po kaya ang kaiba ang ano ni Erica na sobrang down to earth din siya, no? Kaya dito makita natin syempre si Joy at saka si Dara, para sila po ang pinakabago ngayon at alam natin si Joy meron din nagbabas. Yun nga lang Joy, kung bigyan mo ng matuto ka, no, sa mga turo ni Rochelle, ni Erica, kung ano mga ginagawa nila sa mga basher. Kaya wag na lang pansinin. Importante, wala po kayong ginawang masama sa kanila, di ba? At saka,
yung mga binibigay na tulong ay kusang loob po binigay ni Kalinga Prab at ganon din po ng mga sponsor, hindi niyo po yun hiningi, di ba? Kaya sana ito guys, ang pagsama-sama ni Kalinga Prab sa kanyang mga subject kina Rochelle, Erica at Joy at Dara, ay sana ito ay magiging way na po na mawala na po yung mga basher, kundi mahalin po natin ang mga subject ng Kalingap. Di po ba? Napakaganda po ito guys, no, na magbigay tayo ng pagmamahal. Dahil sa kabila po ng kanilang kagandahan, sa kabila po ng kanilang mga ngiti, may mga istorya po sila. Tayong nalalaman sa likuran na yun. Di po ba? So, thank you so much sa lahat po na nanood dito sa aking reaction video. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat po sa lahat po ng aking mga subscribers. Maraming salamat po. Higit po ako nagpapasalamat sa inyo dahil tayo po ay naabot natin ang 1 million views. Dahil po hindi po sa inyo suporta ay hindi po ni Ate Yolis Vlog yun maabot. Maraming salamat po sa inyo. And God bless everyone. Bye!